So, okay naman, ano? Okay. Anong topic po natin ngayon ay discipline. God's discipline. Noong nakaraan ako ang nag-lead ng Bible study, ay ang naging topic ko ay free will. Ngayon ay pag-uusapan naman natin kung ano ang consequences ng free will natin at kung paano ito tinatanggap ni Lord. At ito ay ang tinatawag natin God's discipline. Ang key verse natin ay nanggaling sa Hebrews 12:6. Nakalagay dito, because the Lord disciplines the one he loves and he chastens everyone he accepts as his son. Ito po ang key verse na ano at dito iikot ang ating discussion ngayong gabi. Lahat tayo ay mga magulang na. May mga anak tayo na ipinagkaloob sa atin ni Lord. At tayo rin minsan ay naging mga anak ng ating mga magulang. Ang bawat isa sa atin, sa ating buhay, ay nakaranas na mapagalitan, minsan ay napapalo, o napagsasabihan ng ating mga magulang. Hindi po ba tama ito? At tayo rin naman, nagawa rin natin ang mga ito sa ating mga anak sa mga panahong nagdaan sa ating buhay. Noong tayo ang nakaranas ng pagdisiplina sa atin, ano ang naramdaman natin? May hinanakit? Hindi po ba? May galit ba tayong naramdaman? Kahit paano ay naramdaman natin ang tampo, sama ng loob, pagdaramdam. Naisip pa rin natin siguro na hindi naman sana nagawa sa atin iyon ng ating mga magulang. Bakit ba natin ginagawa ang pagdidisiplina sa ating mga anak? At bakit ba tayo nakaranas din na disiplinahin ng ating mga magulang? Patuloy ba natin itong ginagawa? At may katapusan ba ito? Ang isang tanong ay, saan ito nagmula? Sa Amerika nga, pag napalo ng magulang ang kanyang mga anak, parte ng disiplina ang ginagawa, ay maaaring isumbong ng mga anak nila ang kanilang mga magulang para mapagalitan o maaksyonan ng mga pulis o ng iba pang sangay ng gobyerno. Dito sa atin ay meron din ganitong nangyayari, pero hindi naman ganun kadalas. Sa Amerika, madalas ito kanya medyo takot ang mga magulang sa mga anak nila na pagka napalo nila, tatawag ng bigla sa 911 at darating ang mga pulis at sa pagsasabihan sila. Tapos na ang eleksyon at bago ito naganap, ay nakita natin kung gaano kalaking pera ang inilalabas ng mga kandidato para lamang iboto sila ng mga tao. Ang lalaki ng mga posters, naglilibot sila sa mga bahay-bahay, at marami sa kanila na walang karanasan sa politika ay dinadaan sa popularidad para makilala sila at maiboto. Kanya nga nakikita natin na maraming mga artista ang tumatakbo at kamukha nung nung the other election pa, nag-number one pa nga si Robin Padilla. Walang karanasan sa politika ito at itong bandang huli ay pinagtatalunan nga na pinagkakaisahang sinasabing bobo raw at walang kaalaman. Naikwento nga sa amin ni Dugong na nasabihan siya ng mga kaeskwela niya na nakakolekta na sila ng 10,000 mula ito sa mga nagbibigay ng mga politician. Ilan pa kaya ang ganito kalaki ang mga nakukuha o mas malaki pa siguro? Nakita naman natin sa mga balita, ang lalaki ng ibinibigay sa iba hanggang parang mga 10,000 ang bawat isang botante. Namimigay pa ang mga tumatakbo na pera para bilhin ang boto ng mga mamamayan. Samantalang tayo ay nag-aalala sa mga gagastahin natin sa pagpapagamot.
sa mga kakainin, at sa mga marami pang bagay na pagkakagastahan. Ang iba nga sa mga botante ay nag-aalala pa kung paano sila magpapatuloy ng kanilang pag-aaral upang paunlad ng kanilang buhay. Paano sila magbabayad ng renta, ng mga utilities, ng kuryente at tubig, maintenance, medicine, at marami pang iba. Tapos makikita nila ang iba na nagwawaldas lang ng pera at napakaraming pagliliwaliw na ginagawa sa ibang bansa. At parang hindi iniintindi ang kakapusan ng pera. Sa Hebrews 12:6, ito yung ating key verse, sinasabi na, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Napapatingin tayo sa mga politikong tumatakbo at napapaisip tayo, bakit kaya kami ay nag-aalala sa mga gastusin? Bakit silang gumagawa ng mga pagnanakaw ng pera ng bayan ay masasaya na parang walang pagkaubos ng pera? Nakakaramdam tayo ng pagkainggit na pagtatanong sa sarili natin, bakit kaya wala kaming ganoon karaming pera? Naiisip pa rin natin minsan, sana magawa rin natin ang kaya nilang gawin. Noon pa man ay nangyayari na ito at ito ay nakasulat sa banal na aklat. Tignan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Basahin po natin ang mga sumusunod na verses at ito ay nakasulat sa Salmo 73, 3-7. Ang Salmo, awit, ano? Tama, awit, sa awit. Ito kasi nasa Psalm, English ang kinuha ko. For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. They have more than heart would wish for. At sa Tagalog, tinignan ko rin ang version noon, ito ang nakalagay. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga, at sa biglang yaman ng mga masasama, ni hindi nagdanas ng anumang hirap, sila'y masisiglat, kataway malalakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na tipid. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila ay pandarahas. Ang tibok ng puso ay pawang kasamaan at masama rin ang nasa isipan. Ito po ang Tagalog version. At mas naiintindihan natin dahil medyo matindi ang pagkakasulat. Sinasabi dito na sumulat na naiinggit siya sa mga masasama na umuunlad pa ang mga buhay at nakikita niya na dinadanas ng mga ito ang mga bagay na hinihiling niya na sana'y maranasan din niya. Ganoon din minsan ang nararamdaman natin. Hindi po ba? Pag nakikita natin ang mga politiko na walang pakialam kung gaano kamahal ang mga binibili nilang mga sasakyan, kung saan-saan sila nakakarating na parang baliwala sa kanila ang ginagasta nila, napapailing tayo at naiisip na sana tayo rin ay maranasan ang magagandang bagay na nabibili at nararanasan nila. Tatandaan ninyo, nung nabubuhay pa ang mga pa at meron siyang isang kliyente na congressman at nakikita ko na pag bumibili ng mga sasakyan, eh walang pakialam kung magkano ang mga ito. At kung magbayad nga sa pa, nakabayong na pera at hindi cheque. Kaya pag dumarating siya sa bahay, hindi nila alam kung paano nila itatago yung pera. Kanya nga nakabili sila ng kahadiyero noon. Dumarating yan, nakasupot, nakabayong mga pera noon na pag nakita mo ay napakarami. Hindi ka mukha ng cheque na ibibigay. Pero siyempre, alam natin ngayon na ang mga cheque ay natitrace at nakikita sa BPI nga pag nagbayad tayo.
pag nagbayad sa kontratista, tinatanong pa kami kung ng bangko, tinatawagan kami, nag-release ba kayo ng ganitong amount? At habang hindi namin bine-verify, ay hindi sila tumitigil sa pagtawag. Pero nung panahon ng mga pa, inaabot ng congressman talaga ng nakabayong. Wala pa rin itong pinapagawa. Marami pa rin itong pinapagawang negosyo niya. Yung mga printing press at mga apartment. Namangha ako sa dami ng kanyang pera noon at hindi ko pa nare-realize na galing ang mga ito sa pangungurakot niya sa pera ng bayan. Pero nasa Bible din na isinulat kung paano sinagot yung ating key verse. At ito ay makikita, nakasulat sa Psalm 73:18 to 19. At ang sabi rito ay ito, surely you set them in slippery places. You cast them down to destruction. Oh, how they are brought to desolation as in a moment. They are utterly consumed with terror. Sinasabi rito na may nakalaang kaparasahan ang mga nilalang na masasama at ang mga ito ay maaaring maganap ng biglaan sa kanilang buhay. Kahit noon pa man ay makikita natin sa Biblia kung paano dinidisiplina ni Lord ang mga mahal niya. Isang halimbawa ay si Haring David. Nakilala natin si Haring David bilang isang nilalang after God's own heart. Pero nagalit sa kanya si Lord nang pagnasaan niya si Bathsheba at ipapatay pa niya ang asawa nito. Dahil nung napunti si Bathsheba ay ayaw niyang ipakita na hindi aakuin ng asawa nito ang magiging anak. Pinapatay niya ito dahil dito ay dinisiplina siya ng Diyos para siya makapagbago. Pinadala ni Lord si Nathan upang sabihan si David at ito ay nakasulat sa 2 Samuel 12:18 to 14. Ang sabi rito ay ito, basahin po natin. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah. And this had not, if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah, the Hittite, with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Now therefore, the sword will never depart from your house, because you despised me and took the wife of Uriah, the Hittite, to be your own. This is what the Lord says. Ito ang kanyang kaparasahan. At ito ay nasa verse 11. This is what the Lord says. Out of your own household, I am going to bring calamity on you. Before your very eyes, I will take your wives and give them to one who is close to you. And he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before Israel. Nakikita natin, di ba, na pagka binabasa natin ang Bible, sinasabi ron, si David talaga ay parang after God's own heart. Tapos siya pa ang pinagpala ng Diyos noon na mapatay si Goliath. Pero habang tumatagal, parang nagbago ang kanyang isip, nagbago ang kanyang puso. Nakita niya si Bathsheba at siya ay naakit. At ito ay kanyang pinakuha at naanakan niya. Nung ma-realize niya na may asawa siya,
si Bathsheba, alam niya meron, itinapatay niya ang mga ito. Ang pinapatay niya ito at sinabihan niya ang kanyang mga kawal na ilagay sa harapan ng giyera itong asawa ni Bathsheba at siya nga ay napatay. Nakikita ito ng Diyos lagi. Pero makikita natin dito ang galit ng Diyos sa mga ginawa ni Haring David at matindi ang mga kaparusahang binanggit na daranasin ni Haring David. Dahil dito ay nagsisi si David at inako niya ang kanyang mga kasalanan at sinabi niya na ito dahil katuloy ito ng verses na binasa natin kanina. David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, the Lord has taken away your sin. You are not going to die. Mapapansin natin na immediate o biglaan ang pag-amin ni David sa kanyang mga kasalanan. Hindi siya nagpalusot. Inamin niya agad na nagkasala siya. Hindi niya sinisi si Bathsheba na naakit siya nang makita itong naliligo. Inamin niya agad ang kanyang kasalanan. Inamin din niya na napapatay niya ang asawa nito dahil alam niya talaga na binanggit ito sa kanya at alam niya ito ay nalaman, nakita ng ating Panginoon. Makikita rin natin na immediate din ang pagpapatawad sa kanya ni Lord sapagkat nakita ng ating Panginoon na galing sa puso ang pag-amin ni Haring David sa kanyang mga kasalanan. Pero ginawaran pa rin siya ni Lord ng kaparusahan bilang katarungan dahil sa kanyang pagkakasala at iyon ay ang pagkamatay ng unang anak nila sa pagkakasala ni Bathsheba. Ito ang nakasulat sa Bible kung bakit ganito ang natanggap niyang aksyon ni Lord. Ang sabi rito sa Proverbs 3:11, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves as a father the son he delights in. Pansinin natin na si Haring David ay talagang minahal ni Lord. Pero ito ay nakagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Kaya siya ay dinisiplina ni Lord upang magbago nang akuin niya ang kanyang mga pagkakasala at magbagong buhay niya. Ganito rin na igagawad ni Lord sa atin kapag tayo ay naliligaw ng landas sa ating buhay. At pag na-realize natin ang ating mga kamalian at inamin natin ito at pinagsisihan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad na galing sa ating puso. Tulad ng pagpapatawad na ibinigay niya kay Haring David, ay makakatanggap din tayo ng kapatawaran, pero kailangan din natin tanggapin ang justisya na igagawad niya as a consequence of the sin that we have committed. Lagi pong ganon. Tinatawad tayo, papatawarin niya tayo, pero pagkatapos noon ay magbibigay siya at lalapatan tayo ng justice kung paano natin dahil nagawa ng mga kasalanan. Tayo rin naman, di ba, pagka nagkamali ang ating mga anak at nakita natin na meron silang nagawang hindi tama at parang papunta sila sa hindi maayos na buhay, sinisita natin sila at kung minsan ay napapalo pa, napapagalitan. Pero ando dun yung pagmamahal at ipinapaliwanag natin sa kanya na kanya kita pinalo nito, i-realize mo kung ano mga kasalanan mo at dahil inaamin nila, napapatawad natin, pero napalo na rin natin sila upang iwasto kung ano man yung kanilang kamalian. Marami pa rin istorya sa Biblia na mababasa natin na mga nilalang na nilikha at minahal ng Diyos. Pinagpala pero nakagawa pa rin ng kasalanan ang mga ito.
upang hindi matuwa si Lord sa kanila at sila ay gawaran ng disiplina. Ang ilan sa mga ito ay si Jonah. Kilala natin lahat si Jonah, di ba? Ito yung napa, napapasok sa sa loob ng isang malaking higanteng isda. Kasi ito ang pagkakasabi rito. When Jonah commanded, when God commanded Jonah to Nineveh, to go to Nineveh and preach repentance, Jonah disobeyed and tried to run away. God then sent a storm and a great fish as discipline to bring Jonah back to obedience and ultimately to preach to Nineveh. Hindi sa pinayagan ng Diyos. May mali kang ginawa, pinarusahan kita, nagpadala ko ng bagyo sa inyong barko at kinakain kita sa loob ng isda para maitama mo ang iyong pagkakamali at sumunod ka sa aking kagustuhan. Sinunod din naman siya ni Jonah at mababasa rin natin ito na nagawa niya talaga kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Lord. Ang isa pa rito ay si Peter. Peter, one of Jesus' disciples, initially followed Jesus but later denied him 3 times. However, Peter repented and was forgiven, demonstrating God's willingness to restore those who repent. Ibig sabihin nito, magkasalaman tayo. Ito, isipin ninyo, si Peter, dininay yung kanyang master na harap-harapan na niyang gumagawa ng milagro, na inaamin niyang Diyos ito. Pero hindi pa rin niya maiwasan na i-deny siya. Isang napakalaking kasalanan. Pero napatawad siya ni Lord at siya ay binigyan pa rin ng blessings. Ganon din ang mangyayari sa atin. Kung ano man ang mga kasalanan natin, dapat talaga ay aminin natin ng buong puso at buong katapatan kay Lord upang tayo ay mapatawad at upang baguhin natin ang ating direksyon sa buhay. Ang isa pa ay si Moses. Moses was the leader of the Israelites, disobeyed God's command not to speak to the rock for water. Di ba sabi ni Lord, kausapin mo ang bato at lalabas ang tubig. Pero hindi niya kinausap. Pinukpok niya ito. As a consequence, he was not allowed to enter the promised land. Sipin mo, no? Sinabi lang sa'yo, kausapin mo. Siguro nagduda siya na pag kinausap niya, wala naman mangyayari. So pinukpok niya. Nung lumabas ang tubig, nag, nagalit din si Lord sa kanya. Hindi mo sinunod ang sinasabi ko. Kanya, dahil doon, ay hindi sa pinayagan na makapasok sa ipinangakong lupa. Ang mga Israelites, marami ring kasalanan. Kasi sabi nga, throughout their journey in the wilderness, the Israelites often complained and disobeyed God, leading to various forms of discipline, including plagues and suffering. Ang mga Israelites, taong-tao talaga, no? Nakikita nila kung ano yung mga ginagawa ni Lord para sa kanila. Tapos, andun pa rin yung mga kasalanang hindi nila mapigil na gawin. Hindi naman sila pinigil ni Lord, basta kasi nga binigyan sila o tayo ng free will. Magagawa natin ang gusto natin, pero dapat ma-realize natin kung mali nga ito at hindi tama sa paningin ng ating Panginoon. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga karakter sa Bible na ginawaran ng discipline sa Bible upang mabago nila ang kanilang buhay at maitama ang mga ito. Maaari ninyong mabasa ang mga ito in your own time sa inyong pagbabasa ng banal na aklat. Dahil kung iisa-isahin natin ang mga ito, ay matatagalan tayo bago tayo matapos. Napakaraming mapag-uusapan, pero sana magbasa rin kayo, tignan ninyo, at mahanap ninyo kung sino-sino pa ang dinisiplina ng ating Panginoon.
Kasama na rin dito talaga kahit na yung anak ni David na ah, si Solomon. Si Solomon ay nagkaroon din ng malaking kasalanan sa ating Panginoon dahil sinabi nga niya noon, di ba, hindi dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Kaya nag-asawa si Solomon ng 700 kababaihan. Tapos sa mga yon ay iba-iba pa ang relihiyon at ang iba ay nasunod ni sinunod ni Solomon, kanya siya ay naparusahan ng Diyos. May mga iba pa rin. Tignan natin kung makakahanap pa tayo ng iba. Hanapin ninyo at sigurado makikita pa ninyo marami pang iba. Nakaka-relate ba tayo sa mga nabanggit ko? Ano sa tingin po ninyo? Nakikita po ba natin ang mga pangyayari sa ating buhay? Nahawig sa mga pinagdaanan ni Haring David? Nakikita at nararamdaman ba natin ang pagmamahal ng Diyos na iginagawad niya sa mga nagkasala sa kanyang gaano man ito kalaki? Nararamdaman ba natin yon? Nakikita ba natin na pag kinorek tayo ng ating mga magulang, pag nagbago tayo, ay natutuwa rin sila? Na ganito rin ang nararamdaman ni Lord para sa atin, kinokorek tayo, nakikita natin ang mga ito. Pinagnasaan kasi at inanakan niya si Bathsheba. Ito ang ginawa ni David, na may asawa at pinapatay pa niya ang asawa nito. Mga krimen at kasalanan at talaga namang napakalaki. Pero agad ang kapatawaran ng ito ay aminin at pinagsisihan ng galing sa puso. Ang nais kong maibahagi sa ating lahat ay pag tayo ay dinidisiplina ni Lord dahil sa mga nararanasan natin, kung may hirap man, ay tanungin natin sa ating mga sarili, ano kaya ang nais ipinawatig ni Lord sa akin? May gusto ba siyang baguhin ako sa aking mga ginagawa upang maging mas maayos ang aking buhay? At siya ay patuloy na pagpalain ako matapos niya akong patawarin? Tandaan po natin ang mga sumusunod na verses na babasahin ko sa inyo. Kung bakit tayo dinidisiplina ni Lord at isa puso natin ang mga ito. Ang una ay sa Proverbs 3:11-12. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves. As a father, the son he delights in. Nakikita natin dito na sinasabi, dinidisiplina ni Lord ang mga mahal niya. At pag hindi tayo nadidisiplina, ibig sabihin, hindi niya tayo mahal. Kasi sinasabi nga dito, he disciplines those he loves. As a son, he delights in. Ito pa ang isa. Sa Hebrews 12:6-7. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chases everyone he accepts as his son. Endure the hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all of God. Ganon talaga, di ba? Kasi sinabi nga, kung mahal mo yung anak mo, didisiplinahin mo para maging diretso rin maayos ang kanyang buhay. Pagdating ng panahon na wala na tayo, makikita natin na tama ang kanyang pamamalakad ng buhay at ang disiplina iginawad natin sa kanya ay nagdiretso sa kanyang buhay na sana naman ay gawin din niya sa kanyang magiging mga anak. Yun po sana ang talagang gagawin natin, didisiplinahin natin ang ating mga anak upang hindi lamang tayo ang matuwa, pati si Lord ay matuwa rin sa ginagawa natin. At ang kasunod po nito ay
ang Hebrews, Hebrews 10, ah, Hebrews 12, 10 to 11. Ang nakalagay po rito, they disciplined us for a little while, as though as they thought best. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Marami pa pong verses na pertaining to discipline at mahahanap din po ninyo ang mga ito habang binabasa ninyo ang Bible. Tandaan po natin na tayo ay dinidisiplina ni Lord dahil mahal niya tayo at ayaw niyang masira ang ating buhay. Nais niyang makasama tayo sa kanyang kaharian. Pagdating ng panahon, kukunin na niya tayo. Nawa ay ginagawa rin natin ang pagdisiplina sa ating mga anak dahil sa mahal natin sila at ayaw natin silang mapariwara at si Lord ang magdidisiplina sa kanila at sa atin. Hanggang dito na lamang po at nawa ay maisapamuhay natin ang lessons ngayon. Kung may naibahagi man ako sa inyo kahit na kaunti. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kung wala nang katanungan, pwede na po tayong umalis sa patay na sara ng grupo.